Ako po yung mamamlansya ng bago kong project. Ito pong gagawin ko, ito po yung nakaline up na gagawin ko po na isang gown din, pang-abay din. Ayan po, kagaya ng sabi ko po sa inyo, bago ako magsimula magtabas, ah, pinaplansya ko muna yung tela. Kasi para po matanggal po yung mga guhit-guhit po kasi yung pinagtiklupan ng tela. Yun po yung tinatanggal ko kasi para pagka natapos ko na po siya, edi saka ko naman po siya saka po siya tatabasin. Kasi po napakahirap po magtabas ng ng maraming pinagtiklupan kasi gawa ng pag po nabuo na yung tela, pag nabuo na po yung tinabas ko na gown, mahirap na po kasing sugsugin pa yung mga pinagtiklupan. Hindi na po kasi natatanggal yung kahit yun ay laban mo. Tapos pagka, syempre po yung damit, pagka hindi mo na siya mapaplansya ng maayos. Although mapaplansya naman siya ng konti, pero hindi mo masusugsugin talagang gusot na gusot. Yan po, yun po yung purpose ng aking pagpaplansya ngayon. Sa lahat po ng ginagawa kong gown, pinaplansya ko po muna siya bago siya tabasin or bago siya tahiin. Kasi pagka natahi ko na po yun, hindi ko na po yung paplansyahin. Yes po, maliban lang po dun sa mga pinagtahian. Yan. Para idapa lang yung kanyang tahi, para kuminis lang yung kanyang tahi yun. Medyo paplansyahin ko yung mga ganong bagay. Ayan po. Ako po ay panoorin niyo pong muli sa aking mga bagong project. Napakaingay ng aming ng aming kapaligiran. Gawa po ng gawa po ng mga sasakyan. Busy na naman ang lola nyo. Ayan po. Salamat po sa lahat ng mga followers ko, sa mga viewers. Maraming po salamat sa mga madalas na nanonood ng aking mga palabas. Maraming po salamat sa inyo. Ito po akong muli na ang gagawin ko na po ngayon ay ang pagtatabas. Ayan po. Yung pattern po natin, ginupit-gupit po natin kasi po yung pinaka-skirt niya ay may design na pleats. Ayan po, ginupit-gupit po natin yan. Ang inuuna ko po muna ay yung sa front, yung pinakamalaki na kailangan ko masakop ang isang tela. Masakop ko ang tela, ganon. Bali, kung alin po kasi yung malaki, yun po muna ang tatabasin natin kasi anytime na ma-short po tayo pagka inuna natin yung maliliit na bagay. Yung maliliit na bagay po kasi pwede na po yung sa mga rita-ritaso. Kaya kung alin po yung pinakamalaki, yun po muna uunahin natin sa pagtatabas para hindi po tayo ma-short sa tela. Malaki po kasi ang kain ng pinaka-front. Yan po. Tapos tabas po tayo. Yun po kasing malaki ang tela. Mahirap po kasi kapag inuna natin yung mga parts ng maliliit na tatabasin kasi po once na tayo po ay nagkulang sa tela, mahirapan na po tayo kaya ako po pag nagtatabas ay yung pinakamalaki muna. Ayan. Medyo yung aking center ng aking camera ay hindi ko po naiayos kasi akala ko okay na. Ang hirap po talaga pag walang nagbibideo sa'yo, yung sarili mo lang. Ipinapatong ko lang po sa table. Una, hindi ko makita dahil sa maliwanag yung pinaka pang-video camera niya. So, akala ko ay okay naman.
O, ayan naman po yung gagamitin natin sa back. O, kailangan po kasi yung back muna ang ano, front tapos back. Opo, kasi malaki ang kain ng front. Ayan po. So, yan tela na, yan pong ating pattern pagdudugtong-dugtongin po uli natin. Ayan po. Dugtong-dugtong po muna uli. Lalagyan natin siya ng tape para magdikit-dikit siya. O, di po ba? Pinunit-punit po. Mekos-mekos po ang aking pagtatabas eh. Ako lang po yata ang may ganyan. Yung pattern buo tapos pupunit-punitin, gugupit-gupitin. Tapos pagka nagupit, tsaka namin lalagyan ng tape. Ayan po, mekos-mekos po ang pagtatabas ko. Kasi po yung pattern na yan po yung kukuhanan din natin ng back. Kaya kailangan po nakadikit-dikit na siya. Nilalagyan po natin siya ng tape para hindi po siya na magkahiwalay-hiwalay. Hindi kasi po pwedeng uunahin ko muna yung back. Kailangan po talaga yung front muna. O, titiklopin na po natin. Tapos, ayan na po yung magiging back. Ayan, ayos natin yung tela. Ayan po. Hindi ko na i-center yung camera. Kasi po akala ko okay na yung ano. Hindi po kasi maaninag dahil sa liwanag ng ano. Ayan. Kita nyo naman po, diba? Ayan po ay back. Ayan. Daming proseso po ng pananahi, ano. Kaya nga po yung pagtuturo, sabi nila turuan ko sila online. Naku, napakahirap po talaga. Promise po, mahirapan kayo. Kung gusto nyo po talaga mag-aral po talaga kayo, kung talagang desidido po kayong matuto sa pananahi, kailangan po talaga mag-aral. Nag-try up po ako ng online. Sus, wala po silang naintindihan. Lalo na po yung mga bago pa lang na hindi pa talaga sila ano pero gusto nilang matuto. Ang hirap po sa online. No, meron nga po mga nasa YouTube and diferensya hindi rin po talaga nila maiintindihan. Kailangan po in person po, nandoon po yung nagtuturo sa iyo. I-explain sa iyo kasi po marami pong busisi. Marami pong busisi ang pagtatabas ng damit. O, ayan po, natabas na po natin yung back.
Hello guys, ito na po yung aking ginagawa na alam niyo yung papel na ipinatong ko sa tela. Ayan po, kumuha lang po ako ng ng mga piraso po sa harap. And then yung pong pinaka-lining, ayan, gagawa na po natin siya ng lining. Yung lining na ginagawa ko po ay yun po yung mga ritaso-ritaso lamang niya. Hindi na po ako nag-iiba pa ng tela. Kung ano po yung matitira dun sa tela, ayun na rin po yung magiging lining. So, ayan po, kumuha po ako muna ng isang piraso, di po ba? Tapos, ayan po, itatapat ko po yun sa tela na, yan po yung magiging lining. Ayan po, pali-pareho lang po nung harap at saka ng loob. Ayan po. Kasi po pagka gano'n, nakuha ko na lahat yung nakumpleto ko na po yung mga kailangan ko. Yung pong matitira, di syempre po ritaso na yon. O kasi itapon ko po yun or bumili pa ako ng ibang lining, kagaya ng mga lining na ginagawa na Gina. Hindi na po ako nabili. Bali yung kung ano po yung natira ritaso, yun na rin po yung ginagawa kong lining. Kasi sayang naman po yung tela. Ganyan po kung ako'y gumawa. So, lalagyan din po natin siya ng tracing paper, yung pong black carbon paper po. So, yun po yung guguhitan po natin yan para kahit pa paano, dun po yung aapakan ng karayom. Para hindi po tayo maligaw. Ayan po. Di po ba napakarami pong napakadami pong gagawin dyan sa damit na bago pa po matapos. Ayan po. Nakuha mo na yung harapan, so kukuha ka pa rin ng bukod doon para sa lining naman. Ayan po. Kailangan po kasi natin tracing paper po. Ayan po. Kasi pagka hindi po yan maaano ka, yung iba nga sabi dire-diretso na lang yung ganun. Hindi po kasi ako ganun eh. Yung iba po kasi pag gumawa ng damit, isang buo po yan, lalagyan lang ng tax. Kaya ako po nilalagyan, putol-putol po yan. Putol-putol po yan yung tinatawag na pyesa ng damit. Di po ba? Ganyan po ako kung gumawa. Yan po ay yung pasabas. Yan po. Para may korte naman po siya. Di po ba? Ayan. Pagkatapos niyan po, di yun, pagdudugtong-dugtong. Meron pa po yan, di pa po pala tapos yan. Meron pa po yan, ilalagay ako dyan na fishnet, yung parang pampatigas ng konti po. Makikita nyo po yun pag tinahi ko na. Kasi pag nilagay ko po yan dito, ay napakahabang istorya. Makikita nyo po yan, lalagyan ko pa po yan ng parang pinaka hard fishnet po kung tawagin. Hindi po kasi ako naglalagay ng pilon. Ayan po. Marami po salamat sa lahat ng viewers ko, followers. Marami po salamat, customer and friends. Marami po salamat sa inyo. Walang sawa sa panonood sa akin. Yung mga magagaling pong manahe, thank you so much po na kahit pa paano nanonood din po kayo. Kung ano man po yung nakita nyo sa akin, yun po yung pamamaraan ko. Iba-iba po kasi ang ating pamamaraan sa pananahi. Meron yung iba ay madali sa kanila, yung iba ay yun sa akin po kasi yan yung pamamaraan ko. Opo, marami po kasing klase yung pamamaraan ng pananahi. Hindi po basta yung iba nga sabi dangkal-dangkal lang, sukat na nila yon. Ako po talaga medyo matagal na po ako mananahi pero